Good day po Sir Kira. At sa ating mga kirara. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang June. Palayaw ko po yan. 26 years old. Ang ikukwento ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa nangyari sa akin noong mamatay ang mama ko taong 2024. May 29, 2024, isinugod sa ospital si mama nang dahil sa lagnat at hilo. Ang akala namin ng pamilya ko ay inatake siya ng kanyang high blood. Pero pagdating sa ospital, normal naman po ang lahat ng kanyang mga laboratories. Habang tumatagal po kami sa ospital, unti-unting nangihina si mama. Hanggang sa hindi na nga niya kayang igalaw ang kanyang katawan na para ba siyang na-stroke. Pero lahat po talaga ng examination sa kanya ay normal po ang resulta. Habang nasa ospital po kami noon, kasama ang papa ko at ang asawa ng kuya ko, na tawagin na lang nating Ate Eve, biglang sinabi ni papa na uuwi na muna siya sa probinsya namin dahil ipapaalbularyo daw niya si mama dahil nga wala namang findings ang mga doktor. So umuwi na nga si papa noon, June 5 ng hapon. Pagpatakpo ng alas 6 ng gabi, napansin namin ni Ate Eve na galaw ng galaw si mama sa kanyang kama. Kaya dali-dali namin siyang nilapitan. Baka kasi matanggal yung nakakabit na dextrose sa kanya. Pinipilit niya kasing itaas yung kamay niya na para ba siyang may gustong hawakan. Nung paglapit namin ni Ate Eve, nanaas ang aming mga balahibo sa nakita namin. Si mama po kasi hindi po siya kutuhin. Pero nung gabi na yon, napakaraming kuto ang lumalabas sa ulo niya. Gumagapang yun papunta sa mukha niya. Kaya pala hawi siya ng hawi sa kanyang muka. Tinanggal namin yung mga kutong gumagapang sa mukha ni mama. Pinatay namin ang bawat nahuhuli namin. Sa isip ko nun, bakit nagkaroon ng kuto si mama? Wala naman siya nun. Ang akala ko pa nun ay dahil sa unan. Kaya naman pinapalitan ko yun. Pinalitan naman ng nurse yung unan. Pero nandoon pa rin yung mga kutong gumagapang sa mukha ni mama. Gumagapang na rin ito pababa sa kanyang liig, pati na rin sa unan niya. Nawawala lang sandali ang mga yon, pero babalik ulit. Pero ang ipinagtataka talaga namin, kusang nawawala yung mga kuto pagpatak ng alas 7 ng gabi. Sa mga oras na yan, halos wala kaming makitang kuto sa ulo ni mama, ni sa unan, sa muka o sa liig, kahit pa anong tingin namin. Wala talaga. Kaya kinabukasan noon, inobserbahan namin yon ni Ate Eve na kung saktong alas 6 lang ba talaga manggugulo yung mga kuto ni mama. Ganun pa rin po Sir Kira. Tuwing papatak ang alas 6 ay magsisilabasan na naman yung mga kuto niya. June 8, 2024. Napagdesisyonan namin ng pamilya na ilabas na si mama sa ospital dahil habang tumatagal kami sa ospital, parang lalong unti-unting nanghihina si mama. Kaya naman inuwi na lang namin siya sa bahay ng kapatid ni papa na malapit lang din sa ospital. Doon po muna kami nanatili habang nagpapagaling pa si mama para kung may mangyari man po, mas madali namin siyang madadala sa ospital. Kinagabihan noon Sir Kira, dumating ang tatay ko galing sa probinsya. Meron siyang kasamang albularyo. Hindi pa man sila nakapagpapahinga ay dumiretso na agad yung albularyo sa silid ni mama. At nabigla talaga kaming lahat sa kanya sa sinabi niya tungkol sa sakit ni mama. Ang sabi po kasi niya ay hindi daw po ordinaryong sakit ang dumapo kay mama, kundi isang barang. Naguluhan po kami Sir Kira kasi sa pagkakaalam namin wala namang kaaway si mama sa barangay namin. Sa katunayan nga po, nanay po siya ng lahat ng tao sa amin dahil sa kanyang mabuting loob at mapagbigay sa kapwa. Sa kanya ko nga po nakuha yung ugaling meron ako ngayon. So back to the story po Sir Kira. Ang sabi po ng albularyo, isang lalaki na tansya niya nasa 40 na ang edad na nagbebenta ng puto sa barangay namin ang may kagagawan nun kay mama. Hindi daw pagbebenta ang sadya nito sa aming barangay, kundi ang makahanap ng mabibiktima niya. Dahil ayon po sa albularyo,
Ang lalaking ito daw po ay nag-iensayo sa pagiging manghiluway niya. O sa Tagalog po manlalason. Na ang gamit ay mga bagay o pagkain. Pumunta daw po ito sa bahay namin. Inalok si mama ng ibinibenta niyang puto. Ito namang si mama, dahil paborito niya ang puto, bumili siya agad. Wala siyang kaalam-alam na may masamang balak pala yung lalaki na yon. Marami pang sinabi yung albularyo, Sir Kira. Hindi ko na lang din po iisa-isahin kasi medyo mahaba na po. Kaya daw pala may mga umaataking kuto tuwing alas 6 ng gabi dahil ito daw ang ginagamit ng manghiluway para daw lasunin si mama. Nilagyan daw nito ng kuto ang isa sa mga putong ibinigay niya kay mama at yun daw po ang nakain ni mama. Kaya napaiyak na lang po kami nun. Dahil sa dami-dami ng tao, bakit si mama ko pa ang naging biktima niya? Sabi pa ng albularyo na kapag daw naubos yung kuto na umaatake kay mama, ibig sabihin daw po noon ay successful daw yung hilo kay mama. At doon na rin daw po siya mamamatay. Kaya naman kinausap namin ng albularyo na gawin niya ang lahat para maging okay si mama. At yun naman din po ang ginawa ng albularyo. Pero matatagalan daw po ang kanyang panggagamot dahil yung hilo na humalo sa dugo ni mama ay kumalat na daw po. Kaya unti-unti nitong pinapatay ang katawan ni mama. June 9, alas 7 ng umaga yon. Nagbe-blend ako ng breakfast ni mama dahil naka-NGT na po siya that time. Yung maliit na tube na ipinapasok sa ilong na hanggang tiyan para doon idadaan yung kanyang pagkain. Habang nagbe-blend ako, bigla akong tinawag ni Ate Eve at pinapadali niya akong pinapasok sa kwarto. Pagdating ko po sa kwarto, nanindig po ang lahat ng balahibo ko sa nakita ko. Dahil yung mga kuto na umaatake kay mama ay isa-isang naglalaglagan sa kanyang unan mula sa kanyang ulo at namamatay ang mga yun. Hanggang sa isang iglap lang po, Sir Kira, binawian ng buhay si mama. Umalingaw-ngaw po ang iyak naming lahat noon sa bahay. Sinubukan ko pang i-revive noon si mama. Pero itinulak ako ni Papa. Hayaan ko na raw si mama dahil nagpapahinga na raw ito. Kinahapunan, dumating ang albularyo. Kita namin yung kaba sa mukha niya. Tumakbo siya agad sa kwarto kung nasaan si mama at sinabi niya na nung nasa bahay pa raw siya ay sinubukan niyang makipaglaban sa taong nanlalason kay mama. Umabot daw po ng 3 oras yung pakikipaglaban niya rito. Dahil hindi lang daw pala nag-iisa yung lalaki, kundi pamilya sila. Pinagtulungan daw po ng mga ito ang albularyo hanggang sa hindi niya na nga kinaya. Natalo daw po siya ng pamilyang manlalason na siya naman pong naging dahilan ng pagkamatay ni mama. Pati po yung albularyo, Sir Kira, talagang humagulgol din po sa pag-iyak. Dahil sa lahat daw po ng kanyang ginamot, si mama lang daw po ang hindi niya napagtagumpayang tulungan. Nangako naman po ang albularyo sa amin. Gagawin niya daw po ang lahat para maigante si mama sa mga gumawa sa kanya nito. At ayun nga, Sir Kira, matapos imbalsa mo si mama, ay dinala po namin siya sa probinsya at doon po siya ibinurol ng 9 na gabi. Isang araw po, ika-5 araw na ng burol ni mama nun. Biglang dumating yung lalaking pinaghihinalaang lumason kay mama. At yung time na yon, nandoon din po yung albularyo na gumamot kay mama. Tumayo ang albularyo, hinarap yung lalaki at biglang nagsabi ng, "Pumasok ka. Tignan mo ang ginawa mo. Magdiwang ka na dahil matagumpay mong napatay ang isang inosenteng tao." Walang ano-ano, Sir Kira, ay bigla na lang umalis yung lalaki nang walang sinasabi. At ang sabi ng albularyo, yun nga daw yung lumason kay mama. At pumunta lang daw ito doon upang kumpirmahin kung napatay nga ba niya yung kanyang biktima. Talagang nag-init po ang ulo namin nun. Lahat kami nakaramdam ng matinding galit. Pero pinigilan po kami ni Papa.
Ang Diyos na raw ang bahala sa lalaking yun. Isang gabi po, Sir Kira, habang busy kami sa pagsiserve sa mga naglalamay, ay bigla na lang naming narinig yung sigaw ng albularyo. Nasa kwarto ito kung saan namin siya pinatutulog. Ang sabi niya, sinusubukan din daw siyang patayin ng pamilyang pumatay kay Mama. Kaya naman pinagtipon niya kaming lahat sa loob ng kwarto at sinabing mamadaliin na raw namin ang paghihigante dahil baka maunahan pa raw siya ng mga ito. Kailangan niya raw ang tulong namin para makalikom siya ng mas malakas na puwersa kumpara sa pamilyang gumagambala sa amin. So yun nga, Sir Kira, pinapikit niya po kaming lahat. Pinatakpan ang mga mata namin gamit ang panyo para kung sakaling matakot man daw po kami ay hindi namin maibubuka ang mga mata namin dahil ito daw po ang makapanghihina sa amin at baka matalo pa kami. Nagsimula nang lumamig ang aming paligid, Sir Kira. Biglang nagsalita ang albularyo sa lengguaheng hindi namin maintindihan at isang nakakasilaw na liwanag ang bumangga sa mga mukha namin. Pagkatapos noon ay napunta kami sa ibang lugar. Hindi po namin alam kung saan yun. Sabay-sabay pala kaming nananaginip noon, Sir Kira, at iisa lamang po ang aming panaginip. Nalaman ko pong panaginip yun dahil sa sinabi ng pinsan ko. Pagkabigkas daw po ng albularyo ng mga salita ay sabay-sabay daw po kaming napayuko at nakatulog kami. Sa panaginip namin, Sir Kira, nandoon kaming lahat na magkakapatid, pati po si Papa. Bale, 8 po kaming lahat na nandoon sa panaginip na yon. Naglalakad po kami sa isang lugar na mapuno. Nagtataas ang mga nyog at mga punong kahoy. Sabi ng albularyo na si Mang Agor ay maghawak-hawak daw kami ng kamay. Dahil nandoon na daw po kami sa lugar ng pamilyang Manghiluway. Ilang lakad pa lang po namin ay narating na namin ang isang bahay na medyo luma na pero maayos pa naman. Sabi ni Mang Agor, doon daw nakatira yung mga Manghiluway. Kailangan daw naming lakasan ang mga loob namin at hindi kami pwedeng magpadala sa takot. Kaya naman nilakasan namin ang loob namin dahil nakita rin namin sa mukha ni Papa ang galit at puot na nararamdaman niya. Tinapangan namin ang mga sarili namin. Kahit nasa kaloob-looban namin ay nakakaramdam pa rin kami ng takot. Dahan-dahan kaming sumilip sa bintana ng bahay. Nakita namin ang pamilya na nakaupo sa sahig sa sala at parang may ritual na ginagawa. Sabi ni Mang Agor, alam na raw nilang darating kami kaya naghahanda na rin daw sila. Ilang sandali pa lang po ay bigla nang tumawa ang isang matanda sa loob ng bahay na yon. Bigla itong tumingin sa direksyon ng bintana kung saan kami nakasilip. Nagsalita ito. Nagdala ka pa talaga ng kasama mo, ha? Akala mo ba ay matatalo nyo kami? Napatay na namin ang ina nila. Gusto mo rin silang mapahamak? Pero hindi po nagpatinag ang albularyo. Bigla niyang sinipa pabukas yung pintuan ng bahay. Pagkatapos ay sumugod sa pamilyang Manghiluway. At doon na nga po, Sir Kira, naglaban po ang pamilya namin at ang pamilyang Manghiluway. Tumagal din po ng halos 1 oras yun. Kasi sobrang lakas po talaga nila, Sir Kira. Pati yung mga babae nilang anak na nasa mga 15 years old pa lang ay kinaya niyang buhatin si Kuya. Ihinagis niya to sa matandang albularyo. Pero hindi kami nagpatinag. Nasasaktan man pero lumalaban pa rin kami. Nung naramdaman ng pamilya na nadedehado na sila, ay nagtipon sila sa isang lugar sa loob ng bahay. Tapos ay nagulat kami dahil biglang lumitaw si Mama at sinakal ito ng padre di pamilya nila. Napahagulgul kami nun, Sir Kira, dahil kitang-kita namin na nasasaktan na si Mama. Pero inawat kami ni Mang Agor. Sinabi niyang patibong lang daw nila yon para sumuko kami sa kanila at mapatay kaming lahat. Dahil doon ay tila mas lumakas pa ang loob namin. Sabay-sabay kaming sumugod sa kinaroroonan ng pamilya
at isa-isa silang tumumba. Nanghina sila na halos hindi na makagalaw. Mga nakasalampak na lang sa sahig ang kanilang mga katawan. Lumapit si Mang Agor sa kanila. May kinuha siyang kapirasong tela sa bulsa niya at inutusan niya kaming igapos ang kamay ng pamilya. Nang sa gayon daw ay hindi na ulit makakapanakit ng ibang tao ang mga ito. Kahit daw bumalik pa ang kaluluwa nila sa kani-kanilang mga katawan, ay hindi na daw ito kailanman makakagawa pa ng masama dahil daw yun sa pulang tela na may orasyon na nakatali na sa kanilang mga kaluluwa. Doon ko po napagtanto, Sir Kira, na ang pangyayaring iyon ay totoong nakipaglaban pala talaga kami sa kanila gamit ang aming mga kaluluwa na humiwalay sa aming mga katawan. Pagkatapos po noon ay nakabalik na po kami sa aming mga katawan. Unti-unti na rin po kaming nakagalaw. Hinang-hina po kaming lahat nun na para ba kaming nanggaling sa isang mahabang habulan. Habol namin ang mga hininga namin. Nung araw ng libing ni Mama, sa daan papunta sa simbahan kung saan siya bebendisyonan bago ilibing, ay nakita namin ang lalaking nagtitinda ng puto. May dala-dala pa rin itong paninda. Pero napansin namin na hindi na normal ang kanyang mga kamay. Para pong dislocated ang mga yun at parang isa-isang nagbalikuan yung mga daliri niya. At sa tuwing magagalit ang ekspresyon niya ay namimilipit siya sa sakit. Dahil daw po pala yun sa nakagapos nilang mga kaluluwa na pilit nilang tinatanggal. Pero ang sabi ng albularyo, kahit kailan daw ay hinding-hindi na daw yun maaalis. Sumunod pa nga po yung lalaki na yun sa loob ng simbahan pero nasa labas lang po siya. At napansin ko po si Mang Agor na nakikipagtitigan sa lalaki habang may ibinubulong. At ilang sandali pa lang po, sumigaw yung lalaki na parang nasasaktan. Nailibing naman po ng maayos si Mama. At simula noon, wala naman nang naulit na panlalason sa pamilya namin. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Sana babasa niyo po ito at mapasama sa babasahin ninyo sa channel. Kahit hindi po masyadong nakakatakot ito, pero nagbibigay po ito ng babala na huwag po tayong basta-bastang bumibili ng pagkain, lalong-lalo na sa hindi natin kilala. Dahil baka hindi natin alam, tayo na pala ang susunod na biktima ng mga taong manghiluway. Maraming salamat po sa pagbasa. More stories to come po and God bless. Good day, Sir Kira. Ako ulit ito, si Mika. Yung nagbahagi ng karanasan ko na may title na Apartment sa QC at ang Camping sa Tanay. Matagal-tagal na rin simula nung mag-share ako. Ngayon na lang kasi ulit nagkaroon ng time. Busy kasi masyado sa trabaho. Hindi ko alam pero habang nag-aayos ako sa umaga para mag-ready sa pagpasok, ay libang na libang ako sa mga ibinabahagi ng ibang mga tao na sumusuporta at nagtitiwala sa iyo. So ito na nga po ang kwento ko. Dahil literal na office girl lang ako at non-voice customer service ang talagang task ko, nagkaroon ako ng pagkakataon na maisama ako sa field ng iba kong mga katrabaho. Ito ang first time na naranasan ko sa field. Masaya at talagang mag-e-enjoy ka. Nung una, ayaw pang pumayag ng manager ko na isasama ako sa labas. Close kami ng manager ko, pero kasi halos palaging ang desisyon ay nasa kanya. At talagang ayaw niya na mapahamak ang isa sa aming mga staff niya. Pero dahil makulit ang friend ko na pangalanan na lang nating Cindy, napapayag niya yung manager ko. Si Cindy ay isa sa mga na-refer ko. Mula siya sa Quezon Province. Maganda siya at mabait, pero literal na maingay. At hindi nauubusan ng kwento kapag nasa opisina kami. Since wala naman nang nagawa ang manager namin kundi ang payagan kami, nakarating naman kami sa La Union. First day, ang saya-saya namin. Kumain kami ng ibang mga staff, kwentuhan about sa work at sa pamilya. Pangalanan ko lang po kung sino-sino ang mga kasama sa kwento na to.
Pero ang mga pangalan na ito ay iniba ko dahil baka makilala sila agad. Una ay ang bago naming manager, si Alfred. Parang 2 months pa lang ata siya nun sa company. Operations manager siya at ang staff niya na isinama niya ay sina Vincent at Leo. Sa purchasing department naman ay sina Mira at Vanessa. Tapos kaming dalawa ni Cindy sa marketing department. So bale, 7 kaming magkakasama nun. Pagkatapos ng kwentuhan ay nagkanya-kanya na kaming punta sa rooms namin. Nag-rent kasi kami nun ng Airbnb na malapit sa LU. Maganda yung view sa kwarto namin ni Cindy. Tanaw na tanaw namin yung ganda ng dagat ng LU. Maya-maya habang nagkakape ako at nakatanaw sa labas ay may ikinuwento sa akin si Cindy. Alam mo ba, Mika? Hindi magaan ang feeling ko kay Sir Alfred. Ewan ko, wala naman siyang ginagawa pero ang bigat ng aura niya sa akin. Tumingin ako sa kanya. Sinabi ko na napaka-importante para sa isang tao ng first impression. Pero kasi hindi ko naman siya masyadong pinapansin. Since bago nga lang si Sir. Kako, hayaan niya na lang. As long na wala namang ginagawa, deadmahin niya na lang kako. Tapos ito ang hindi ko inaasahan na sasabihin ni Cindy sa akin. Sabi niya, nagme-message daw sa kanya si Alfred. Kahit daw nasa office kami. Medyo nagulat ako nun. Sabi ko, may pamilya siya, di ba? Base sa mga naririnig ko. Sabi ko sa kanya, huwag niya nalang replyan. Kako, walang magandang maidudulot yun sa kanya. Pagkatapos ng kwentuhan namin, nag-aya na akong matulog. Kako, maaga pa kami bukas. Kaya dapat ay makapagpahinga na kami. At sumigi naman si Cindy. Habang natutulog siya, naisipan kong lumabas saglit. Mag-ikot-ikot kasi parang bet ko pang magkape. Hindi na ako umorder ng Grab nun since marami namang kapihan sa malapit sa nerentahan namin. Maya-maya nung makalabas ako sa room, nakita ko si Sir Alfred. Naka-black siya na t-shirt at naka-cap. Palingali nga siya nun. Kaya na-weirdohan ako sa kilos niya. Pero hinayaan ko na lang. Sabi ko na lang sa sarili ko, ano ba to si Sir, parang tanga? Ang weird ka ako. Nung naka-order na ako ng kape at pabalik na sana ako sa room, sa daan ay may narinig akong nag-uusap. Nagdahan-dahan ako kasi nabusesan ko si Sir Alfred. At medyo nagulantang ako sa pinag-uusapan nila ng kausap niya. May kausap pala siya sa phone. Tumago ako nun sa gilid ng pader at ito yung mga narinig ko. O pre, alam mo gigil na ako kay Kinis eh. Pero syempre hindi ko pwedeng ipahalata. Kaso mukhang hindi ako type eh. Hindi na ako nireplyan pagkatapos isin yung message ko sa IG. Pero bibigay din yan sa akin. Sabi niya sabay tawa pa na parang adik. Napatanong ako kung sino kaya yung tinutukoy niya. Pero hindi pa rin ako umalis nun sa kinatatayuan ko. Pinakinggan ko pa yung usapan nila. Ito yung nagpatayo ng balahibo ko. Pero pusta ko sa'yo pre. Hindi pwedeng babalik ako ng Maynila na hindi ko natitikman yung sikinis. Sabi nga nila, kung di mo madaan sa pakiusapan, pwede namang sa paspasang paraan. Dito ko na naisipang sumulpot sa harap niya. Tinignan ko siya ng diretso sa mata. Pero ang ginawa niya ay mabilis niyang itinago at dali-daling inilagay yung cellphone niya sa bulsa. Medyo namutla pa yung mukha niya nun na para bang nakakita ng multo. Sabi ko sa kanya, "Oy sir, mukhang hindi ka pa inaantok ah. Coffee gusto mo?" Sumagot siya. Sabi niya, "Uy Mika, kanina ka pa ba dyan?" Sabi ko, "Hindi, kararating ko lang kako." Tas sabi niya, Okay. Hala ko kanina ka pa dyan eh." Napansin ko na parang medyo nanginginig yung mga daliri niya. Kaya tinanong ko kung okay lang ba siya. Kako bakit mukhang shock na shock siyang nakita ako. Sabay tumawa pa ako ng mapang-asar. Hindi ko na hinintay yung sagot niya. Nagpaalam na rin ako sa kanya at umalis na. Sabi ko, maaga pa kami bukas.
Hindi na rin siya nakaimik nun. Bastang nakatingin lang siya sa akin. Paghiga ko sa bed namin, napaisip agad ako. Hindi kaya si Cindy yung tinutukoy ni Sir Alfred? Para kasi kakong tugma yung kwento ni Cindy kanina. Sabi ko pa sa sarili ko, ano ba namang buhay to? Wala nang matino sa mundo, Diyos ko. Tinapos ko na muna yung kape ko. Pagkatapos ay nag-shower at natulog na. Kinabukasan ay nagready na kaming magdala ng mga supplies namin sa kiosk namin. Mga kahon-kahon na perfume yung dala namin. Chinek na rin namin yung store kung malinis pa ba o kung may kailangan pa bang i-repair. Maya-maya, nagtanong si Sir Alfred. Nag-aaya silang uminom mamaya. Pampawala lang daw ng pagod at saka para makapag-enjoy naman daw bago bumalik ng Manila. Sumagot ako ng pasako kasi hindi naman ako umiinom. Tapos nagsalita si Sir Alfred. Tinanong niya si Cindy kung bet daw niya. At umokay naman si Cindy. Pwede naman daw kahit konti lang. Pinagmamasdan ko nun si Leo at Vincent. Parang iba kasi yung tingin nila kay Cindy. Para bang kala mo manlalamon sa lagkit. Tapos nung umalis si Cindy para bumili ng drinks ay nagbubulungan yung tatlo. Samantalang si Mira at Vanessa busy sa mga cellphone nila. Dumating na ang gabi. Uminom kami sa kabsat sa LU. Ladies drinks lang kaming 4. Tapos yung tatlo mga hard yung iniinom nila. Ako nun, simula nung marinig ko yung mga binanggit ni Sir Alfred sa kausap niya sa cellphone niya, naging alerto na ako. Naging observant ako sa paligid. Pati na sa mga kilos nila, sa pananalita at sa mga ginagawa niya. At doon ko napagtanto na si Cindy nga yung babaeng pinagnanasahan niya. Dahil yung mga tingin niya rito hindi mawala-wala. Halos dumikit na yung mata niya sa lagkit ng tingin niya rito. Maya-maya, mga bandang 11 PM, tipsy na sila. Maiingay na at mga nagkukulitan na. Nag-aya nang umuwi nun si Cindy. Sabi ko go, pwede namang mauna na kaming mga babae. Kasi anong oras na din nun. Tapos narinig ko pang nagsalita nun si Sir Alfred. Sabi niya, alam mo Mika, napapansin ko, masyado kang bantay sarado niyan kay Cindy. Ano ka ba niyan, nanay? Sabay tawa niya ng malakas. Sumagot ako, excuse me lang sir ha, hindi ako nanay, friend ko siya at pananagutan ng kahit na sino sa atin kapag may hindi nag-ingat. Sabay sabat naman ni Leo at Vincent na mukha daw ba silang mga kriminal at mga hindi mapagkakatiwalaan. Sabi pa nila, hindi na raw uso ngayon yung inom na parang tiki-tiki lang. Enjoy daw dapat kung enjoy. Para daw akong bata. Sabay tawanan ulit nila. Sabi ko, magkakatrabaho kami. Pero hindi porket naglalasing sila ay ganun na rin kami. Alam baka ako nila ang salitang self-control. Sabay talikod ko at tinatak ko na rin si Cindy. Habang naglalakad kami ay nagpaalam si Vanessa at Mira. Pupuntahan lang daw nila yung kaibigan nila na malapit lang din doon. Baka doon na rin daw sila makisleep over. Sabi ko okay lang naman. Basta kako balik sila agad kinabukasan ng maaga. Dahil doon ay dalawa na lang kami ni Cindy na bumalik sa room namin. At pagdating namin doon ay iniwan ko na muna si Cindy. May kailangan kasi akong bilhin. Malapit lang naman yung 7-Eleven kaya sumaglit na rin ako. Nang makuha ko na yung bibilhin ko, malas namang napakahaba ng pila. Habang hawak ko yung cellphone ko at nanonood ng TikTok sa pila, napalingon ako sa likuran ko. Nakita ko si Sir Alfred na pabalik na ng hotel. Pero hindi niya kasama sina Leo at Vincent. Sabi ko, inantok na siguro kaya nauna na. Sa sobrang tagal ng pila, inip na ako. Naisip kong tawagan si Cindy. Tatanong ko baka may gusto siyang ipasabay. Pero nung tinatawagan ko siya, hindi siya sumasagot. Napaisip ako, ano kayang ginagawa nun? Kako ang tagal namang sumagot. Nakalimang miss call at text ako nun, pero wala pa rin siyang response. Imposible naman na wala siyang load kasi nakaplan yung mga SIM namin dahil sa company.
Pero alam mo yung instinct ng babae, Sir Kira? Biglang nanikip yung dibdib ko nun. Bigla akong napaisip kung okay lang kaya siya. Tapos para bang may tumulak sa akin na bumalik na at iwan na yung binibili ko. Halos mabasag yung pintuan ng 7-Eleven nun sa lakas ng pagkakatulak ko. Halos masubsob ako sa kalsada sa sobrang bilis ng takbo ko nun. Nangangatog pa yung tuhod ko. Pero sabi ko, parang kailangan ako ni Cindy. At ito nga ang gumulantang sa akin pagkarating ko sa room namin. Putya, nakalak yung room namin. Sumigaw ako kay Cindy. Kakubuksan niya yung pinto. Tinatanong ko rin kung bakit hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Sabi ko pa, wala akong dalang susi. Kaya kako ipagbuksan niya ako. Mag-aalas 2 na nito, Sir Kira. Lumalakas na rin ang kabog ng dibdib ko. At mas lalo na akong nag-aalala habang tumatagal yung hindi pagbubukas ni Cindy. Kaya naman napapalakas na rin ang sigaw ko nun. Nang bigla kong marinig ang sigaw ni Cindy na humihingi ng tulong. Kaya naman ang ginawa ko para mabuksan yung pinto ay hinampas ko ng upuan na nasa labas. Hindi na ako nagdalawang isip nun. Sumisigaw pa rin ako nun. Minumura ko na nga rin si Cindy. Nung masira ko na yung padlock at mabuksan ko na yung pinto, nagulat ako sa nakita ko. Si Sir Alfred nakapatong kay Cindy habang may hawak-hawak na kutsilyo na nakatutok sa leeg nito. Wala na ring pang itaas si Cindy nun. Natulala ako nun at hindi agad nakagalaw. Bumaling ang tingin niya sa akin. Sabi niya, subukan ko raw na lumapit. Papatayin niya raw si Cindy. Halos mangatog ang tuhod ko nun at ito na lang ang nasambit ko. Tangina mo ka. Kabago-bago mong hayop kang manyakis ka. Gagawa ka kaagad ng kahayupan. Muli niya akong pinagbantaan nun. Subukan ko lang daw at tignan lang daw namin kung anong mangyayari. Palalabasin niya raw na ako ang may sala since ako raw ang roommate ni Cindy. Tinignan ko nun si Cindy. May mga bangas na siya sa muka at sabog-sabog din ang buhok. Umiiyak na rin siya nun at sinasabihan akong tumakbo na. Pero imbis na umalis, ginawa ko kung ano yung nararamdaman kong dapat. Naramdaman kong may paparating na nun. Kaya naman isinara ko yung pinto. Hindi ako nakahingi ng tulong. Iniisip ko kasi nun na baka tuluyan niya si Cindy. Nakadikit na kasi yung dulo ng kutsilyo sa leeg nito. Pinagsalitaan ko nun si Sir Alfred. Sabi ko, mahina ka palang gago kay. Babae lang kaya mo. Anong akala mo sa akin, sir? Wala akong ideya sa kamanyakan mo. Narinig ko lahat ng pinag-usapan nyo nung kausap mo. At naikwento na rin sa akin ni Cindy yung mga message mo sa kanya. Hindi ka na nahiya? May asawa ka na't mga anak eh. Nagagawa mo pang magpantasya sa iba? Parang nagalit siya nun sa sinabi ko. Humarap siya sa direksyon ko at saka ibinato sa akin yung kutsilyo. Nakaiwas ako pero nahagip ako sa balikat. Muntik na ako nun, Sir Kira. Pagkaiwas ko ay mabilis kong dinampot yung glass ashtray. Ibinato ko yun sa kanya at tinamaan siya sa noo. Pumutok yung noo niya at nagdugo. Sinunggaban niya ako nun. Pero dahil may alam ako sa martial arts, naibalibag ko siya. Pinilipit ko ang braso niya at tinuhod ko siya sa muka. Tapos hinila niya ang buhok ko at iniumpog ako sa pader. Nabawian niya ako ng suntok pero nadampot ko yung kutsilyo at umibabaw ako sa kanya. Itinutok ko sa mata niya yung kutsilyo. Sabay sabi ng, kayang-kaya kitang patayin dito dahil sa kamanyakan mo. Pwede kitang bulagin at higit sa lahat, kaya kitang tudasin dito. Hindi lang ikaw ang unang sumubok sa buhay ko. Madami na. At hindi porket babae kami, mahina kami. Alam mo dapat sa'yo hindi ka na binubuhay na hayop ka eh. Doon na nagsalita si Cindy. Inawat niya ako at sakto din namang may dumating ng staff. Halos lahat ng staff doon ay hindi makagalaw sa pagkabigla sa nakita nila. Gulat na gulat sila nang makita nilang sabog-sabog yung mga gamit sa loob ng room dahil sa rambulan namin. Nakatakbo nun si Sir Alfred at hindi ko na nalaman kung saang lupalop siya nagpunta.
Nakatakas ang manyak na hinayupak. Nai-report na ang insidente na to at dito ko nalaman na hindi naman pala natuloy ang tangkang panggagahasa kay Cindy dahil nga dumating ako agad. Pero grabing trauma yung nagawa nito kay Cindy. Hindi siya halos makausap ng matino nun. Dahil doon ay malungkot kaming bumalik sa Manila. Halos wala kaming imikan sa loob ng sasakyan. Parang mga wala kami sa sarili. Nakiusap din yung nabook naming hotel na wag na sanang kumalat ang nangyari dahil posibleng maipasara sila. Hindi kasi agad sila nakaresponde nun dahil hindi naman namin agad na itawag yung sitwasyon sa loob. Ang laki ng realization ko nun. Kaya nag-decide ako na magpasa na ng resignation sa company. Nagpaalam ako kasi naisip ko na hanggat nasa kanila ako, parang hindi titigil ang kamalasan sa akin. Naka-recover na ako sa nangyari sa amin sa Tanay. Pero itong sa LU, dumagdag na naman. Sabi ko sa manager ko, hindi ko na kaya sir. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Ayokong umabot pa sa point na may mangyari na naman. Kailangan ko na akong magpahinga at kailangan ko na rin ng bagong environment. Sabi ko sa lahat ng friends ko na nakasama ko sa Tanay na magkakanya-kanya na muna kami. Pero hindi naman porket aalis na ako, kakalimutan ko na sila. Gusto ko na lang munang mapag-isa sa ngayon. Sobrang dami kong tanong sa sarili ko na bakit palaging ako? Ano bang meron sa akin? Bakit ba lapitin ako ng ganitong klaseng gulo? Napakahirap ng sitwasyon ko. Pero thankful ako kasi sa kabila ng mga napagdaanan ko na yon, ay nakasurvive naman ako. Sir Kira, salamat po sa inyo. Kasi sa'yo ko talaga na ilalabas lahat-lahat. Ikaw ang diary ko. Salamat kasi nakikinig ka. Gusto ko lang din malaman ng lahat ng nakikinig dito na gusto ko ng yakap. Kasi I'm emotionally and physically tired. Sana lang talaga wag nang maulit ang mga ganitong karanasan. Kasi natatakot na ako na baka isang araw may mapahamak na dahil sa akin. Kaya mas gusto ko na lang din talagang mapag-isa. Walang iniisip at walang iniintindi. Gusto ko na lang maging makasarili sa ngayon. Sa ngayon po ay uuwi muna ako sa probinsya namin. Dahil matagal naman na akong nagtatrabaho at may ipon naman kahit papaano, magsistay na muna ako sa probinsya namin sa Bicol kahit mga 6 na buwan lang. Pagkatapos nun, saka ko na aasikasuhin ang pag-a-apply ko sa Taiwan. Hanggang dito na lang Sir Kira. Salamat po palagi. Ingat po tayong lahat. Ingat po tayo sa trabaho at sa mga taong nakakasama natin. Sana sa susunod na magbabahagi ako ng kwento rito, love story ko naman. Magbe-birthday na ako ngayong August. Sana magagandang bagay naman ang mangyari sa buhay ko at hindi na puro kapahamakan. Again, ako po si Mika at maraming salamat po. Hi Sir Kira, it's my second time sharing a story sa channel mo. And this is about my creepy experience sa Capiz. May boyfriend ako, 10 years na kami. At noong 5th year anniversary namin, nag-decide kami na magbakasyon sa Boracay. At magstay ako ng 1 week sa kanila para makilala ko ang family niya. At bilang isang debotong Katoliko, yung lugar na yon ay kilala sa mga kakatwang bagay. Kaya naman naging vigilant ako. Yung pakiramdam ko nun, yung sa Shake Rattle and Roll na si Manilin pala ang iaalay para sa fiesta. Since matagal na kaming magkasama at ngayon ko palang sila makakasama, nagdala talaga ako ng mga sacramentals. Holy water, asin, langis, rosaryo, Saint Benedict medallion. May bit-bit pa nga akong maliit na statue ni Mama Mary. Nagdadasal kasi ako ng rosary everyday. Okay naman yung bakasyon namin sa Bora. Masaya. Sobrang relaxing. At nung oras na para umalis, sumakay kami ng bangka papunta sa Katiklan.
Doon na kami sumakay ng bus papunta sa Rojas City, Capiz. Akala ko malapit lang, pero inabot pa rin ng 5 oras yung biyahe namin at gabi na nung dumating kami sa capital nila. Malayo pa pala yung bahay nila dun. It took another 2 hours para makarating sa Pontevedra. Sinundo kami ng kapatid niya gamit ang trike nila. Tapos yung kalyang nadadaanan namin pauwi sa kanila talagang napaka-creepy na hindi ko talaga makakalimutan. Walang mga poste ng ilaw sa kalye at ang mga nadadaanan namin ay puro mga tubuhan na naliliwanagan lang ng buwan. Iba ang takot ko nun, kaya nakakapit ako ng husto sa boyfriend ko. Tapos naikwento niya sa akin ang isang experience niya doon sa kanilang lugar. Bale, adventurous po kasi ang jowa ko. Madalas nagmumotor siya doon sa kanila at umiikot-ikot sa mga katabing lugar sa katabing bayan. Yun din ang madalas naming ginawa nung nagbakasyon kami doon. Bale, takip silim na daw noon, mga around 5 PM na. Napagdesisyonan ng jowa ko na dumaan na sa Pilapil para daw shortcut pa uwi sa bahay nila. Ang kaso, nadiskaril yung motor niya. Nahulog sa palayan at na-stuck yung gulong ng motor niya sa putikan. Kaya nagpanik siya nun nang bigla daw may umihip na malakas na hangin. Madilim na nun, kaya natakot daw siya. Napakaripa siya ng takbo pa uwi sa kanila. Kinabukasan na nila nakuha yung motor. Nagpatulong siya nun sa kapatid niya. Balik tayo sa present. Nung makauwi kami sa bahay nila, ay tipikal lang ito na bungalow house. Doon kami sa guest room nila nagstay. Ang weird lang kasi may tuko doon sa kwarto na yon at nandoon lang talaga ito at hindi umaalis. Medyo nag-alala pa nga ako nun. Baka kako malaglag sa amin habang natutulog kami. Second day pa lang namin nang may mangyaring kakatuwa. 9:00 na nun ng gabi at kasalukuyan kaming nagtututbrush sa lababo nila nang may marinig kaming tunog sa labas. Marami kasi silang pato sa likuran ng bahay nila at doon narinig namin na para bang may tao sa kulungan ng mga pato. Dali-daling lumabas yung jowa ko nun. May hawak pa siyang tabak. Inikutan niya yung likuran nila. Pero takot na ako nun. Never pa kasi naming na-experience yun. Mind you, Sir Kira, 7 pa lang ng gabi nun. Pero tulog na yung mga tao sa kanila. Kaya imposible din na taga sa kanila yung tao sa labas. Yun ata yung tinatawag nilang tik-tik. May naririnig din kasi kaming mahinang clicking sounds nun. Pagpasok ulit ng boyfriend ko sa bahay ay naging okay naman na lahat at hindi na naulit yun. Kapag bago pa lang ako sa isang lugar, ay mahilig akong magpunta sa mga simbahan. Meron kaming simbahan na laging nadadaanan doon. Maganda yung garden sa labas. So pinuntahan namin yung simbahan ni St. Lawrence sa baryo ng Panitan, ang famous na lugar ng mga aswang. Habang nasa loob ako ng simbahan at nagpipicture, nasa labas naman ang jowa ko since hindi naman siya Catholic. Paglabas ko, may ikinuwento siyang experience ng lolo niya. Itinuro niya sa akin yung isang bundok na tanaw mula sa simbahan at ang kwento, dati raw na merong malaking palayan ng lolo niya at nagpapautang siya ng bigas sa mga kamag-anak. Meron daw siyang mga pinsan na doon nakatira sa bundok na yon. At usually, ang bayad din sa kanya ay bigas. Hapon na raw nang makarating siya sa bundok, bitbit ang isang kabang bigas. Hindi siya madalas na bumisita doon. At nung habang naglalakad-lakad daw siya doon, may nakita siyang isang lalaki na biglang sumulpot sa may right side niya. Tinapik siya sa balikat. At sinabi nito sa kanya na, "Kuya, kailangan mong makababa sa lugar na ito bago pa lumubog ang araw." 4:00 na daw ng hapon nun. At bilang mapaniwalain ng mga matatanda doon, nakinig siya sa lalaki. Matapos daw ang 1 buwan, bumisita ito sa mga kamag-anak nito sa Iloilo. At doon daw ay nakumpirma niya na mga aswang yung mga kamag-anak nila na yon. Dahil doon, never na siyang bumisita ulit sa bundok na yun. Buti na nga lang daw at malayong kamag-anak na nila yon. Ayoko namang maging aswang yung jowa ko.
Fast forward, around 2013. Nag-a-apply na kami ng trabaho nun papuntang Saudi. Pabalik-balik ang boyfriend ko nun sa probinsya nila habang naghihintay kami ng result ng application namin. Pagdating ng Rojas City, sumakay siya ng van na dadaan sa bahay nila mismo pa Iloilo. Naalala pa niya na may katabi siyang babaeng matanda na maputi na ang buhok. Ang damit daw nito mukhang nagtitinda sa palengke. 2 oras ang naging biyahe niya at sa 2 oras na yon, napansin niya na parang bumubulong-bulong daw yung matanda. Parang hiligay nun daw na hindi niya maintindihan. Pagbaba niya sa tapat ng bahay nila, bigla siyang hinimatay. Yun pala, inaaswang daw siya. Maputi po kasi ang boyfriend ko at banidoso sa katawan. Akala daw ata ng matanda ay dayo ito. Nung magising ang boyfriend ko, namimilipit siya sa sakit ng tiyan. Sa kanila daw, ang ibig sabihin daw pag gaganon ay gusto kanilang gawing aswang din. Kaya naman ipinatawag ng mama niya yung family friend nila na albularyo. Ginamot siya, pero ilang araw pa bago siya naging okay. Binigyan din siya ng anting-anting nun. Pangontra daw para layuan na siya ng aswang. Kaya po tayong mga dayo, maging maingat po tayo, lalo pag namamasyal tayo sa ibang lugar at hindi natin alam o kilala ang mga nakakasalamuhan natin. P.S. Siguro nga aswang ang jowa ko kasi inaswang niya ang puso ko. Hanggang dito na lang po. Pasensya na at napahaba ulit ang kwento ko. God bless and more power po sa podcast mo, Sir Kira. Yo, Kirara, kumusta? So maraming salamat po sa pag-click sa upload natin ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig sa story natin para sa episode na to. And shoutout din po sa mga story senders natin ngayon na sina June, Mika at Flynn. Yan, maraming salamat po sa pagbabahagi ng nginig stories ninyo. At sa mga gusto rin pong magbahagi ng stories nila, isend nyo lang po yan sa email natin, nginigstories.official@gmail.com. So wala nang paligoy-ligoy pa. It's shoutout time! So kukuha po tayo ng shoutout natin ngayon sa last upload natin na Transient House sa Tagaytay. At konti lang sila, 28 lang kayo . So di mababanggit natin to lahat ngayon. So shoutout po kay Sir Benji Enerva, kay Toti Nobels. Yes, nakapila na yan boss. Kay Because of You, kay Villet, kay Gantalaw, kay Roms Calypso. Nasabi niya, sana daw sumipag na ako sa pag-upload. Ubus na yung mga pinapakinggan ko. Anyways, pa-shoutout po. Siya daw si Roma at tayo daw po ang inspirasyon niya kung bakit gusto niyang mag-narrate. Uy, tuloy mo lang yan boss. Basta simulan mo lang. Pag nasimulan mo na yan, tuloy-tuloy na yan. Shinamay Ekalne, Baby Dovan 96, Bridget Manalak. Shoutout ulit dyan Sir Kira. Waiting ulit na ma-airy story ko. Sabi ni Miss Siri Motorevs. Nakapila na yan ma'am. Abang-abang lang po. And thank you po sa pag-share ng story. Zombie Xiao, shoutout din po. Sana sinama niyo na yung pangalan niyo, no? Mr. Calls, 60 Minutes Man. Yan, mas trip niya talaga yung late night uploads, ano? Riziel, shoutout po sa inyo. Marshall Skins, shoutout po. Thank you so much. Richel 4592, shoutout po sa inyo. Liza Erio, kay It's Me Ace, yan ma'am, thank you po sa pag-share ng story. Ma'am Angel Reyes, Boss Jeffrey De Guzman, Roan 5, Kapusawan Vlog, Grow the Pan, Just Me, Day, Nostradormouse. Pag AI, hindi na maganda. Alin boss? Alin ang AI? Kay Boss Bobby Ongsueco, sa napakasipag na si Boss Bobby. Pa-shoutout daw from Philadelphia, USA na si Ma'am Pascual Chea. Tama po ba yan ma'am? Pascual Chea. And lastly, kay Ma'am Jessica Roy na nakikinig ng 2:45 AM. So yun po muli maraming salamat po sa pakikinig. And syempre bago tayo matapos, kung birthday mo ngayon, happy birthday sa'yo. At kung may isina-celebrate ka man ngayon, anniversary man yan o kung ano pa man, congratulations po sa inyo. At kung may inaabang-abangan ka naman, well, good luck.
So paano? Hanggang sa muli Kirara, karinigan po ulit tayo. Muli po, maraming salamat.